Philjan Vlog, kabady. Hi, hello, musta ka dyan? By the way, ano po bang masasabi mo sa nag-leak na usapin sa mga E&V? May nagmando sa kanila na i-boycott yung premiere ni Kalinga Prab sa IDBRI. May mga nakapagsabi o nabasa akong convo na mayroon daw na sa Hong Kong na member na isa na nagsabi anong opinion mo dito, kabady. Alam na daw ni Kuya Val ito, dapat aware si Kalingap Edu nito kasi mga supporters daw niya ang ENV sponsors, pakaramihan at isa pa yung Jello, mga pumapasok sa kanya karamihan ENV entertain pa niya na may pa yellow heart, green heart pa siya. Dapat ba ganun siya na alam naman niya antay na yung tikyo na yan? Bakit itolerate niya mga ganong viewers? Hahaha. So mga kabady, ayon sa message dito na gustong pareaksyonan ay about kay Edo tsaka kay sawag dito? Kay Bridget. So mga kabady, wag na natin patagalin to. Kaya tara, let's go. So ayun mga kabady, no, batay doon sa message na yun na alam na daw ni Kuya Valito at aware si Kalingap Edo nito kasi mga supporters daw niya yung ENV. Hindi ko alam kung ano tong ENV na to. Edo Anviansi siguro to. Sponsors pa karamihan at isa pa yung Jello, mga pumapasok sa kanya, karamihan ENV entertain pa niya, may pa yellow heart, green heart pa sila. Dapat ba ganun siya na alam naman niya antay ang tikyo na yan? Bakit itolerate yung mga ganong viewers? So, ito lang kabady, no? Yung nag-send nito. Ngayon ko lang na-reactionan ito. At may mga nasagot lang ako ng mga ibang reactors din at mga anti-kalingap kahapon. So, ngayon ko lang ma-reaction na ito mga kabady. So, kung ano man yung kay Jello na yan, si Jello Mags, at kung doon man nagko-comment yung ENV na to, pumapasok sa kanya na may pa yellow heart sila at green heart, labas tayo dyan mga kabady. Nasa kay Jello Mags na yun kung paano niya i-handle yung mga ganitong tao at hindi niya yan makontrol yung mga lumalabas at pumapasok doon sa live niya. So, kung i-entertainin niya yan, nasa sa kanya na yan. Kasi hindi naman bulag yung mga taong solid kalingap at totoong makakalingap talaga. So, desisyon niya yan na entertain at yan yung yan yung pakulo nila, yung sign nila, yung yellow heart at green heart. Nasa kanila na yun. Choice ni Jello Mags yan kung saan man siya at kung paano niya man pakitunguhan yung mga viewers niya at kung saan yung paninindigan niya. Na hindi naman malabo sa atin kung gaano nakalinaw ang katotohanan kung anong meron si Jello Mags. So ngayon mga kabady, ito ay may sinend sa akin na screenshot na ito ay i-flex ko din para maging basihan sa kung ano yung maging opinion at maging reaction ko dito. So mahirap kasi mag-reaction mga kabady na wala tayong kinukuhanan ng punto para bigyan din natin ng punto ito. So pinagbibigyan lang natin itong dalawang kabadis natin na solid kalingap na hinihingi yung reaction at magiging opinion natin dito. So may nag-message sa kanya kasi, nasabi niya dito sa screenshot, gusto ko lang po i-share ang na-receive ko na forwarded messages just this morning from a friend. Formerly ka-GC ko sa EDC. She was from Hong Kong to like you and maybe kilala mo ito. When I read the message, wala na akong nagustuhan. Kay Murag, it's an insult kay Eds kasi siya ang naka-vlog. Labi na ni Kalinga Prab as anak ng founder. Ambot ba nila nga nang wala OA sila naka-move on? Maunay gusto ba ko i-share kay para makaabot kay Eds nga ang solid ENV nag-boycott sa vlog ni Kalinga Prab. Yung tinutukoy niya dito mga kabady na pagbo-boycott, yun ay ang yung pag-premiere ni Kalinga Prab na nagsama si Edo tsaka si Bridget na merong appreciation dinner galing sa sponsor. So, may message siya mga kabady na sabi niya, Dili abi maka-reach out directly kay Eds, kay silent viewer or marathoner lang naman good ko. Siguro ma'am, makatabang mo ani kay may mga YouTube channel man mo. And please lang ma'am, if itakol ni Nimo na issue, kung mag-live ka, please ayaw lang tawon i-mention akot name. Okay, so ibig sabihin nito, wala siyang directly na pag-uusap kay Edo, so dinaan niya na lang ito sa kung sino man yung nasenda nito na nakarating sa akin para mabigyan ng reaksyon. At concern lang siya kay Edo mga kabady, no? At ito may isa pang message na sabi niya, now lang ko nakatune in sa imong previous live and thank you na spread na din ang mga plans nila sa pag-boycott. Hopefully maka-reach ni Eds.
and wishing na pagbigyan pansin niya ni Eds. Nice idea, mga imong ipaabot na nga issue nila Kuya Val and Kalinga Prab, kay mag-anat pud na sila. Ilaha man hawakan ang vlogger abi kay may sponsors. At yun mga kabady, yun yung laman ng message nila na kung saan yan ay ating bibigyan ng reaction at bibigyan ng konting opinion. So, ito lang yung kabuuan dito sa pag-intindi ko sa message nila is about sa kay Edu na kung saan yung solid supporter ni Viancy with Edu na kung saan tinatawag nating Edsy, siguro hindi pa sila totally naka-move on sa kung ano yung meron kay Edu tsaka kay Viancy at kung anong meron ngayon kay Edu with Bridget. So, yung lumalabas kasi dito mga kabady, may sponsors daw si Edu na kung saan ay siya yung naghihikayat ng mga tao na ipaboycott yung premiere ni Kalinga Prab. Which is, right naman nila yun, nasa kanila yun. Pero yung sabihin na manghihikayat ka pa ng mga tao para i-boycott yung premiere para kay Edu, parang hindi na tama yun mga kabady, di ba? Kung talagang nakasuporta ka kay Edu at kay Viancy, at kung hindi mo tanggap kung ano yung merong tandem si Edu ngayon, respeto na lang sana. Kasi hindi naman iba sa atin na wala na talaga yung EDSI. Kahit anong pilit mo yan, kung hindi talaga para sila sa bawat isa, hindi mo yan sila mapipilit, lalo na't may lamat na. So ngayon, kung sa Edu yung sinusuportahan ninyo at hindi kayo pabor na makatandem kay Bridget, so sana, wag na kayo manghikayat na i-boycott pa yung magiging premiere ng Kalingap. Hindi naman kayo kawalan sa Kalingap sa totoo lang. Kung ayaw nyong panoorin at gusto nyong ipa-boycott sa Kalingap yan, sa mga solid Viancy dyan, hindi naman yan kawalan talaga mga kabady. Kasi kung ayaw ng mga fans ni Viancy at ni Edu manood dyan at ipa-boycott yan, hindi kawalan kasi mas marami pa ang gustong manood dyan sa premiere at kanong meron kay Edu. Pero sana, kung ano man sana yung suporta ninyo sa EDSI at hindi kayo suporta sa kung anong meron ngayon yung IDBRI, konting respeto naman sana. Wag tayong maging balingbing. Manindigan tayo. Hindi yung papasok kayo sa live ni Edu nagpapakita ng suporta. Pero pagdating sa part na manghihikayat kayo ng tao para ipa-boycott yung tandem nila na kung saan nag-premiere si Kalinga Prab, hindi naman maganda yun. So wala tayong magagawa dyan kung magtutuluyan yan sa pag-tandem or pag-love team ni Edu kay Bridget, lalo na't parehas silang single. Diba? At hindi porket sponsor ka, at hindi porket sinasabi mo na nakakapagbigay ka ng pera or ano man yung ano mo sa sinusuportahan mo katulad kay Edu sa mga sponsor niya, hindi ibig sabihin na hahawakan mo na siya sa leeg. Hindi porket sponsor ka niya, maging aso na lang siya na sunod-sunuran sa'yo. Unang-una, hindi naman nanghihingi yan sa inyo eh. Kayo naman ang mismong nagbibigay dyan. Hindi ibig sabihin na nagbibigay kayo, kontrolado nyo na yung tao. Totoo lang mga kabady. Kaya ito nagkakagulo dito sa social media dahil sa mga sponsor na yan. Mostly mga kabady ha, mostly. Kasi ako ranas ko din yan eh, sa naging charity kami sa Facebook eh. Naranasan ko din yan na porket nagbibigay sila ng pera, porket nagbibigay sila ng pondo, porket nag-i-sponsor sila sa'yo, gusto nilang kontrolin kung anong meron ka. Nawala na sila ng respeto sa kung anong meron ka bago kanila pinasok at bago kanila pinakisamahan. Kaya itong message na ito na pinapa-reactionan sa akin, isa lang itong awareness kay Edu, no mga kabady, kung nag-gets niyo yung point dito. Isang awareness lang ito kay Edu na may mga mag-iingat siya. Mag-ingat siya sa mga taong nakapaligid sa kanya na kung saan hindi niya alam kung sino yung kaaway at kalaban niya dito. Maraming mapagpanggap na tao ngayon mga kabady. Katulad niyan, kay Edu sila, pumupunta sila sa live ni Edu, nagko-comment sila doon, nagpapakita ng suporta. Pero hindi pala alam ni Edu, sa likod niya pala na yan, may mga pag-uusap yung mga tao na yan para ipaboycott o para sirain kung ano yung meron na makakatandem kay Edu. Parang ganun yung nangyayari mga kabady eh. So, wala na talaga kayong magagawa dyan kung madesisyon na ni Edu na magtandem sila ni Bridget. Kung yan yung kapalaran niya na magtandem silang dalawa, wala tayong magagawa dyan. Kaya to message na to na pinareaksyonan talaga sa akin, isang malaking awareness to kay Edu na mag-ingat siya.
At wag basta-basta magbibigay ng tiwala. Yan nga dito sa social media, yan nga yung na-realize ko after ko magpahinga dito sa Facebook ng mag-iisang taon na kahit gaano mo kaganda makisama, kahit gaano ka pa katotoo sa taong pinapakisamahan ka, hindi mo pa din kontrolado kung ano yung intensyon niya bandang huli. Mahirap magtiwala agad-agad kasi ako mga kabady, mabilis din ako magtiwala dati. Sa totoo lang, mabilis ako magtiwala. Pero dahil sa mga na-experience ko, doon ko na-realize lahat na kung sino yung taong pinagkatiwalaan mo, doon ka pa delikado. Na kapag dumating sa point na meron ng inggitan at meron na dumating na sa point na hindi mo na kayang sundin kung ano yung gusto nilang kontrolin sa'yo, yan na yung gagamitin nilang alas para siraan ka. So yan lang yung patunay dyan, na dito sa mundo talaga, mapa-social media man o mapa-personal na buhay, wag agad-agad magtitiwala. Makikisama ka lang, pero hindi agad magtitiwala. Matuto kang makiramdam, matuto kang magmasid. Kasi, hindi mo talaga alam kung ano yung intensyon ng mga tao sa'yo. Ikaw, maganda yung intensyon mo, pero ang tanong, sila ano kaya yung magiging intensyon nila sa'yo? Kaya isang malaking awareness to kay Edu na mag-ingat siya. Hindi porket mga sponsor sila pagkatiwalaan mo na. Hindi porket sponsor sila, maging sunod-sunuran ka na. Manindigan ka sa sarili mo kung anong merong dignidad ka. At hindi mo hahayaan na dahil lang sa pera, magpapakontrol ka sa mga taong mga yan. Hindi ka naman siguro machine na paghulog ng pera sa'yo, masusunod-sunuran ka na lang. Di ba mga kabady, dyan nag-uumpisa talaga yung gulo eh. Kapag may taong magkusang pumasok sa buhay mo, parang bubulagin ka pagdating sa pera, bubulagin ka sa mga bagay na yan, na kung saan yung gusto nila, kontrolin ka. Pero yan yung masaklap dyan, kaya nagkakaroon ng gulo dahil may mga tao na nabibigyan ng sponsorship, hindi nila kayang sundin ang lahat ng gugustuhin nila. Katulad nito kay Edo tsaka kay Fiancé at yung mga supporters niya, lalo na may sponsors na ganito yung usapin dyan. Hindi porket sponsor sila, ipagpilitan na nila kung ano yung gugustuhin nila para kay Edo tsaka kay Fiancé, na kung saan si Edo at si Fiancé totally separated na. Hindi nyo yan mapipilit porket nagbibigay kayo ng pera. Porket nag-i-sponsor kayo, hindi mo yan sila madiktahan. Na kailangan, magiging sila habang buhay. Hindi mo hawak yung panahon. Yan nga yung point din dyan na kapag kung anong meron ka ngayon, huwag mong ipagmayabang. Huwag mong ipagmalaki. Huwag kang masyadong mapagmataas sa sarili mo kapag ikaw ang umangat at kung anong meron ka. Kasi hindi mo hawak yung panahon, hindi mo kontrolado ang sitwasyon. Walang permanente. Lahat is temporary. So, yung mapapayo ko lang dito, kung sino man tong tinutukoy nila dito, yung magiging opinion ko lang, respeto na lang sana. At hindi porke sponsor kayo or solid EDC kayo, manghihikayat kayo ng mga tao na ipaboycott kung anong meron yung premiere si Kalingap Rab dahil lang tinandem si Edo tsaka si Bridget. Actually mga kabady, wala pang official statement si Kalingap Rab dyan. Kung itatandem talaga yung dalawa, or ila-love team. Parang ano lang yun, guesting lang yun sa naging vlog ni Kalingap Rab. At na kung saan, may mga taong nagustuhan yung tandem ni Edo tsaka ni Bridget at nagkaroon agad ng sponsor na nagpakain sa kanila na kung saan ay na-appreciate nila kung ano yung merong samahan si Edo ngayon tsaka si Bridget. So yan pa lang ha, sa umpisa pa lang, galit na sila. How much more magtuloy-tuloy pa? So, sana si Edo din, matuto siya sa mga pagkukulang at mga pagkakamali niya past. At yan lang yung tangi kong masasabi is, lagi siyang mag-iingat sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kasi hindi lahat ng mga tinuturing nating kaibigan mga kabady, ay kaibigan din yung turing nila pabalik sa atin. So yun lang yung point of view sa naging mensahe dito na gustong pareaksyonan sa akin at tinatanong kung ano yung magiging opinion ko dito. Yan ay concern lang sila kay Edo na ganyan yung sitwasyon. Pero pagdating naman doon kay Jello Mugs, labas na tayo doon. Si Jello Mugs yun eh. Nasa sa kanya na yun. At siya na yung nakakaalam kung paano niya ipakita kung ano talaga siya, kalingap pa talaga siya o ano. Nasa sa kanya na yun. At hindi naman bobo yung mga taong nanonood sa kung ano merong pinapakita siya para hindi siya mahusgahan din. So yun lang mga kabady yung point of view dito. At kung ano man yung, kaya siguro, sa live kapag pumapasok ako kay Kuya Val at kung may mga naka-live na Idbri supporter, yung inaano nila, white heart.
Yan na lang yung yan na lang yung sign diyan para sa supporters ng Edbri, yung white heart na sticker or emoji. So doon na lang tayo mag-focus. Kung may mga yellow heart man sila, kung may green heart man sila, nasa sa kanila na yun. Kung gusto nilang i-push yung sa kanila na hindi naman angkop sa kung ano magiging desisyon at kung ano magiging plano ni Edo, wala tayong magagawa diyan. Nasa kay Edo pa din ang desisyon at kay Bridget. Wala sa atin. Hindi natin yan mapi-please na kailangan kung ano yung gusto natin para kay Edu, mapipilit niya din yung sarili niya. Mahirap kasi mga kabady na yung isang sitwasyon, kapag nasa relasyon na kayo dyan, na pinilit kayo ng ibang tao, na hindi kayo tugma sa bawat isa. Magulo yan eh. Hayaan nyo sila na sila ang magbuo sa kung ano yung gustuhin ninyo kung gugustuhin din nila. Pero yung pag-point na ayaw nila at sa kagustuhan mo lang para maging sila, mahirap yan. Sila ang magsasama. Hindi kayo, hindi tayo. Malinaw ba mga kabady? Kasi aanin mo lang kapilit na magtuluyan si Edo tsaka si Fiancé kung hindi naman talaga para sila sa isa't isa. At kung susundin nila yung gusto ninyo, sila yung magkasama, naiisip nyo ba kung magiging payapa ba yung maging samahan nila? Nang dahil lang sa pilit ninyo, dahil lang sa kagustuhan ninyo, porket sponsor kayo, porket solid EDC kayo? Sa palagay nyo ba magiging payapa yung magiging relasyon nila? Sa tingin nyo ba magiging masaya ba kung anong meron sa kanila once na sinunod nila yung gusto ninyo na labag sa kalooban nila? Hindi. Gugulo lang yan. Lalo na't may lamat na. So, kung yan yung pinupunto ninyo na hanggang dulo, may EDC pa din, nasa sa inyo na yun. Desisyon nyo na yun. Kayo naman yung dyan eh. Kayo naman yung desisyon, sarili nyo naman yan eh. Kung yan yung pinupunto nyo, go ahead lang. Pero, kami, na mga solid kalingap, nirerespeto namin kung ano yung magiging desisyon ni Edo. Kung sino yung mapapangasawa niya, kung sino yung magiging tandem niya, at kung sino yung magiging ka-love team niya. Support lang kami. Pero hindi namin kailangan hadlangan yan sa kung saan sa Edo magiging masaya. Hindi namin siya pwede kontrolin porket makakalingap kami, porket defender kami ng kalingap. Hindi namin pwede yan diktahan sa Edo. Sa totoo lang, wala, kahit na kami mga pro-kalingap, kung gugustuhin pa din ni Edo si Fiancé, wala din kami magagawa dyan. Pero may tendency lang na mababawasan yung supporter ni Edo kapag maging sila ni Fiancé. Katulad din sa sitwasyon ngayon, kung hindi nyo tanggap ang pagtandem ni Edo tsaka ni Bridget, mababawasan din yung magiging supporter ni Edo. So, desisyon nyo yan, respetuhin na lang yung bawat desisyon ng bawat isa, at lalong-lalo na, respetuhin na lang din natin kung ano man yung magiging desisyon ni Edo para sa sarili niya. Lalo na, hindi naman na yan bata. Nasa tamang edad naman na yan siya. Alam niya yan kung sino at kung anong klaseng babae yung makakasama niya habang buhay. Na walang pwedeng magdikta na kahit sino man. Na kahit niya magulang niya, hindi siya pwedeng diktahan na, oy, asawahin mo si ganito. Oy, juwain mo si ganito. Hindi nila yan madidiktahan. Kayo pa kaya, hindi niya kadugo. Sarili niya lang ang nakakaalam kung anong klaseng babae ang gugustuhin niya. Kaya sana kung solid EDC kayo na ayaw nyo kay Bridget, kung talagang may halaga sa inyo si Edo at napamahal sa inyo si Edo, respetuhin nyo na lang kung ano yung naging desisyon ni Edo. Pero yung magtawag pa kayo at magkalat pa kayo na para manghikayat na ipaboykot kung ano yung merong premiere yung Kalinga Prab. Hindi naman maganda yun mga kabady, di ba? Yan na lang yung masasabi ko. Respect is the key. At hindi natin pwede kontrolin kung sino man sa atin dito. Sponsor ka man or hindi. Wala tayong karapatan na mag-control sa kapwa natin. May sariling desisyon din yan, may mga sariling kagustuhan din yan. So yun lang mga kabady, no? Awareness lang ito kay Edu at yan lang yung aking opinion sa kung ano man yung gustong marinig sa akin ang nag-message nito na pinapareaksyonan ito. Kaya mga kabady, solid kalingap lang tayo. At kung ano man yung maging desisyon ni Rab, ano man yung magiging desisyon ni Kuya Val at ng buong team kalingap, lalo na si Edu at ni Bridget, respetuhin na lang natin. Pero ako, mas pabor ako na kung tuloy-tuloy ang pagtandem ni Edo tsaka ni Bridget. Kasi nakikita ko, mas malakas yung impact ng Edbri. Just in case na matuloy-tuloy yan. So, yun lang mga buddy, no? Kasi hindi naman iba sa atin kung ano yung nakikita natin kay Bridget. Matalino siya. Hindi lang matalino. Talented pa. May sarili siyang dignidad sa sarili niya. Lalong-lalo na, meron siyang respeto sa kung sino siya. So, yun lang mga buddy. Hanggang dito lang ating reaction. Sana natuwa itong ating
nagpapareact at nag-aantay ng ating reaction at opinion sa usaping ito na about sa supporters ng EDSI versus EDBRI. So, yun lang mga kabady, no? Basta ako, everybody, kabady is happy. One kalingap, one family. Ano mang pagsubok ang susubok sa atin, susuka lang tayo. Pero hindi tayo susuko kaya. Adya, laban kong laban. God bless at to God be the glory mga kabady.